P-pop is rising na talaga at sasakupin na rin ang South Korea. Pagkatapos ng matagumpay na Beaniverse concert sa Canada, heto at may sorpresa na namang dumating para sa Beanie kasama ang mahalima na King of P-pop group na SB19. Talagang di na maawat ang pagkilala at pagyanig ng P-pop sa buong mundo dahil unti-unti na ngang nakilala at marami nang sumusuporta. Pupunta ang SB19 at Beanie sa South Korea upang parangalan sa Billboard's Korea Billboard K-Power 100. Ang Billboard Philippines ay opisyal na dinala ang Kings ng P-pop at ng Nations Girl Group sa highly anticipated launch ng Billboard Korea. Ang mga icon ng P-pop na SB19 at Beanie ay opisyal na pinili ng Billboard Philippines upang bigyan ng espesyal na parangal sa launch ng event ng Billboard Korea, ang Billboard K-Power 100 sa Seoul ngayong buwan. Ang Kings ng P-pop at ang Nations Girl Group ay opisyal na mag-a-attend at dadaluhan ng event na ito. Ang parangal na ibibigay sa dalawang grupo ay may pamagat na Voices of Asia Award. Ay magbibigay pugay sa kanilang makabuluhang kontribusyon sa musika ng Pilipinas at sa kanilang patuloy na pagsuporta sa P-pop sa pandaigdigang entablado. Talagang nakaka-proud sa panahon ngayon na meron na tayong mga grupong tulad nila na maipagmamalaki sa ibang bansa. At ano nga ba ang significant na makukuha nilang award na pinamagatang Voices of Asia Award? Ito ay nagbibigay pugay sa mga malalaking kontribusyon ng SB19 at Beanie sa musikang Pilipino, lalo na ang kanilang patuloy na pagsisikap na bigyang diin ang P-pop sa pandaigdigang antas. Ang parangal na ito ay nagpapakita ng kanilang malaking impact sa labas ng Pilipinas. Pinatutunayan ang kanilang papel sa pagdadala ng P-pop sa mas malawak na international audience. Ang parangal ay nagpapahiwatig ng lumalagong pagkilala sa P-pop bilang isang natatangi at makabuluhang genre ng musika. Ipinapakita rin ito ang kahalagahan ng SB19 at Beanie bilang mga pangunahing tauhan sa movement na ito. Nagpapakita ng kanilang talento at dedikasyon sa pagpopromote ng musikang Pilipino sa buong mundo. Sa pagtanggap ng parangal na ito sa event ng Billboard Korea na Billboard K-Power 100, hindi lamang ang Pilipinas ang kanilang kinakatawan, kundi sila rin ay nagbibigay ng kontribusyon sa lumalagong pakikipagtalastasan at palitan ng ideya sa pagitan ng industriya ng musika ng Korea at Pilipinas. Ang pagkilalang ito ay lalo pang nagpapatibay ng kanilang posisyon bilang kilalang personalidad sa Asian music at nagbubukas ng daan para sa mga magiging pagtutulungan at palitan ng kultura sa pagitan ng dalawang rehiyon. O diba, napakagandang simula ito para sa ating mga Pinoy. At sa puntong ito, magkakaroon na ng pagkakataon sina Maloy at Aya na makilala ang kanilang bias sa Twice na sina Jaehyo at Mina, isa ang Twice K-pop idols na inimbitahan sa naturang event. Kung noon ay sina Colette at Sheena na pagtagumpayan nilang makakolab ang kanilang mga iniidolo sa ENHYPEN, oras naman ngayon nila Maloy at Aya na makilala sina Jaehyo at Mina na bading ang dalawa. Samantala, ano nga ba ang Billboard K-Power 100? Ito ay isang event na layuning bigyang diin ang impluwensya ng Korean music, lalo na ang K-pop sa pandaigdigang industriya ng musika. Inaasahan itong patibayin ang global status ng Korean music kasabay ng paglulunsad ng Billboard Korea at pagtutuon ng partikular sa Korean at Asian music industries. Pumipili ng mga influential figures mula sa rehiyon upang ipagdiwang ang kanilang mga tagumpay. At ito ang Koreanong bersyon ng The Billboard Power 100. Inilalarawan bilang isang taunang event na kumikilala sa pinakamaimpluwensyang personalidad sa pandaigdigang industriya ng musika at ipinagdiriwang ang kanilang mga kontribusyon kasama ang mga artistang kasama. Kaya napakalaking pagkakataon na napili ang dalawa sa ating mga P-pop group sa ating bansa. Bilang isang pagdiriwang ng halos isang century ng Korean popular music at ang pag-unlad ng industriya ng musika ng South Korea, ito ay nakadakda na mangyari ngayong August 27 sa Yongbin Gwan Hall ng The Sheila Seoul. Samantala, kasama ang SB19 at Beanie ay inaasahan din na dadalo sa event na ito ang mga kilalang pangalan tulad ng Billboard President Mike Van at Editorial Director Hannah Karp, kasama ang global Billboard leaders mula sa Brazil, Japan, pati na rin ang Pilipinas. Bukod dito, inaasahan na dadalo ang mga nangungunang K-pop artist, habang ang Brazilian pop star na si Luisa Sonza ay bibisita rin sa Korea para sa unang pagkakataon.
Mula sa kanilang opisyal na debut noong 2018, patuloy na pinatibay ng SB19 ang kanilang pwesto sa musika ng Pilipinas na naging mga trailblazer ng modernang genre ng P-pop. Over the years, nagkaroon sila ng matatag at tapat na tagasunod sa anyo ng kanilang dedicated at lumalaking fanbase, ang 18, na nagbigay sa kanila ng milyong-milyong streams at tagapakinig sa Pilipinas at sa ibang bansa. Sila ang unang Southeast Asian at Filipino act na nominado sa Top Social Artist sa Billboard Music Awards noong 2021. Bukod dito, sila rin ang unang Filipino arts na pumangalawa sa Billboard Social 50 at sa Next Big Sound charts, habang ang kanilang hit track na Gento ay unang lumitaw sa Billboard World Digital Sales Chart sa number 8. Kasama ang Asia songbird Regine Velasquez Alcacid, ang P-pop icons rin ang cover stars ng inaugural print offering ng Billboard Philippines, ang pop issue na inilabas noong Oktubre 2023. Talagang isang napakahusay na pagganap ng SB19 na napanatili at napagtagumpayan nila ang mga pagsubok upang mas makilala ang OPM music sa ibang bansa. Samantala, nanalo ang SB19 sa Billboard Fun Army Face-Off 2024 noong Biyernes ng umaga. Sila rin ang unang cover stars ng Billboard Philippines noong 2023 at ang unang mga Filipino artist na nominado sa Top Social Artist sa Billboard Music Awards noong 2021. Samantala, matapos ang kanilang opisyal na debut noong 2021, nagpakilala ang BINI sa kanilang matagumpay na pag-angat sa industriya sa pamamagitan ng biglaang pag-usbong ng kanilang kantang Pantropiko at matagumpay itong inilabas noong late ng 2023. Mula nang maging viral ang kanta, ang 8 miyembro ng grupo ay patuloy ng umangat sa ranggo ng musika ng Pilipinas. Pinatutunayan ang kanilang lugar bilang isa sa mga pangunahing nangungunang grupo ng P-pop girl group sa bansa. At marami sa kanilang iba pang mga kanta kabilang ang Karera, Salamin-Salamin at Cherry on Top ay naging viral hits din na patuloy na kumakamit ng pwesto sa Hot 100 at Top Philippine Song Charts ng Billboard Philippines. Sila ay kilala sa pagiging unang Rising Star honorees ng inaugural Billboard Philippine Women in Music na ginanap noong March 22. Samantalang sariwa pa ang pagtatanghal ng BINI sa KCON LA ngayong taon na ginanap noong unang bahagi ng buwan. Inaasahang magbibigay ng isa pang mainit na performance ang SB19 ng kanilang top hit na Gento, habang magpe-perform naman ang BINI ng sayaw sa kanilang bagong chart-topping single na Cherry on Top. At yan na ang lahat para sa ating update ngayon. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga ganap at huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ma-miss ang mga susunod na video. Hanggang sa muli!